Halina't samahan ako sa aking munting paglalakbay at alamin natin ang epekto ng El Nino sa ating bansa. Ang tagtuyot o ang pagtaas ng klima ay isang panahon ng sobrang init. Dito, marami mga natutuyot na mga pananim sa mga sakahan. Marami ang mga namamatay na halaman dahil sa kakulangan ng tubig. Kaya nagkakaroon ng tagtuyot at dahil sa global warming na ngayon ay nararanasan natin. At apektado dito ang buong Pilipinas, lalong-lalo na ang Mindanao. Sala sa init, sala sa lamig ang klima ng bansa. Parang kailan lang, problema sa baha ang ating pinoproblema, lalo na tuwing mananalanta ang bagyo at kalamidad. Problema naman sa tag-init ang nararanasan natin ngayon na posibleng lalo pang magpatuyot sa ating mga pananim, partikular na ang pang-agraryo. Malaking bilang ng ating mga pananim ang tiyak na maapektuhan. Siyempre, kapag apektado ang pananim, kung hindi man magkakaubusan ng supply mula sa bigas at gulay, ay hindi malayong magtataasan lalo ang mga presyo nito. Ang malawakang tagtuyot ay tinatawag nating El Nino. Ang El Nino ay tinatawag na abnormal weather pattern, bunga ng pag-init sa bahagi ng Pacific Ocean. Sinasabing naulit ang pangyayaring ito sa loob ng ikalawa hanggang ikapitong taon. Naitala ang matinding epekto ng El Nino sa bansa noong 1997 at 1998 na nakaapekto sa 16 na rehiyon at umabot sa mahigit 8 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura. Nakapagtalang naman ng mahigit 4 na bilyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura ang El Nino noong 1992 na matinding nakapagpainit sa mga lalawigan dito sa Mindanao. Yang supply ng bigas ang magiging delikado at ito pa naman ang pangunahin nating pagkain. Kung sisirain ng El Nino ang ating mga palayan o maisan, paano ang buhay ng halos lahat ng mamamayan? Imagine natin, nakatatanim lang natin ng palay o mais. Dahil ngayon nga lang dumating ang panahon ng pag-aararo at pagtatanim. Sa El Nino, tiyak na matutuyuan ang mga palayan o maisan hanggang sa magkabitak-bitak ang mga lupa at mamamatay na lamang ng dilat ang mga palay, mais at iba pang pananim. Paano ang kabuhayan ng ating maliliit na tao, maging ang buong bansa ay maapektuhan na rin? Ibalik natin sa luntian ng ating kagubatan. Alagaan natin muli ang ating kapaligiran. Ang leksyon sa atin ngayon ay dapat lagi tayong handa sa anumang parating na kalamidad. At malaking bagay ang tulong mula mismo sa ating gobyerno.